kayo mabasa sa trabaho. Ano yan? Saka para po makapag-ano kayo, ako na pong bahala, tita. Okay na po yan. Sige, Mag-diis na muna kayo, ako na muna dito sa trabaho, sa ano na ipagawa. ang init pati. Kaya nga po eh. Ka dito. Kaya nga po para makapag, ano naman tayo, magpagpahangin sa labas. Kasi mabanas dito sa inyo. Mababasa ka. Sige lang po, okay lang. Gandahan na. Alagad tubig. What's up po mga kalingap? Ayan po, hello po sa ating YouTube channel. Kung bago po kayo, please like, share po, and subscribe po mga kalingap. So ano po ba ang reaction natin ngayon mga kalingap? Grabe to guys. Yung nanonood ngayon, feeling ko at alam ko talaga na nakangiti yan dahil sa episode 78 ng LC ay grabe ang revelation guys. Sabi ko po sa inyo, ang revelation sa part 78 ay kakaiba. Hindi po ito normal, hindi ito common, kaya grabe to. Pero nag-enjoy naman ako ngayong bakasyon. Lahat ng mga ginagawa natin. Kaso kailangan mo rin talaga mag-aaral ano? Huwag ka na kayo mag-aaral, no? Sama ka na lang sa akin. Mag-scout na lang tayo maghapon. Mag-vlog na lang tayo. Tara, pakasal na tayo. Joke lang. Kung narinig mo sana kanina sila mama eh. Ayun na si Pas, oh. Diretso na, oh. Ang bira. Nako. Huwag biro-biro lang ganyan. Nako. Handa to. Pero darating din naman tayo eh. Di ba? Siyempre. Ano yun? Siyempre. Diba? Sobrang grabe po ito. Wala tayo masabi dito sa part 78 kundi grabe, speechless. Hindi ko na alam guys ang patutunguhan ng part 79 kung ganito yung pagbabasehan na vlog ng part 78 guys. Grabe to. Hindi natin akalain na naghahamunan na pala sila guys. Isipin nyo guys ha. Isipin nyo, what if pala nangyayari na yung mga ganyang bagay nung hindi pa sila ganyan, na halata na po natin na sila na eh guys, diba? Halata naman po talaga. Halata sa kanila na may something na talaga. Before pa, alam nyo guys, yung kailan pa nung Palawan pa, doon mas grabe yung intimate yung ano nila, yung pagsasamahan, yung pakipagtungo nila sa isa't isa. Basta yun guys, yung pinaka nag-umpisa talaga. Actually sa Jom Carding yun, nung pumunta sila. Kaya abangan nyo guys yung pinakahintayin po nating lahat. Ang mag-amin na talaga sila. Ang umamin na sila sa public guys. Which is, alam naman natin na kung ano bang sitwasyon nila during on-cam or off-cam guys. Kasi sinasabi namin sa inyo eh. Yung mga bulong, yung mga ginagawa nila during dates guys. Magle-late night dates guys na silang dalawa. Umaattend sa mga concerts na meron dito sa Dait. Na nahuli sila ng ating mga beneficiary ko or mga iba pang mga kakilala natin guys. Kaya wala silang kawala guys kahit i-deny nila yung mga ganun bagay guys. Kasi nakikita talaga sila. Pero yun nga, dahil sobrang nakikita na nga sila sa public, wala na kailangan silang itago pa sa ating mga supporter, di ba? Mga supporters guys, kasi wala na. Kitang-kita na natin kung ano ba ang meron sa kanilang dalawa guys. Malinaw na guys. Ang hinihintay na lang po talaga natin yung official guys, which is sa September guys. September na gaganapin, birthday po ni Beyonce guys. Dapat po guys maka-attend kayo doon. Kung sinong gustong umattend na kayo guys. I-save nyo yung araw sa September guys. I-save nyo na yon sa inyong buhay. Kung supporter po kayo ng LC, ng Kalingap, ayan guys, kung gusto nyo po makita lahat guys, i-save nyo na kasi doon nyo na po makikita at mawi-witness nyo guys. Ano kayang mangyayari na guys sakaling mag-amin na sila? Sa tingin nyo ba mapapanood to ng karamihan? Million at yun nga, million na viewers guys. Syempre meron pang ano yan eh, merong online mga live viewers, kasama pa yung mga kasama natin sa isang
sa isang event place, di ba? Kung sumatotal yun, naku, magmi-million views yun guys. Malalaman in public na aamin na talaga sila. Paano kaya yun guys, ano? OMG! Grabe talaga guys. Alam ko habang nakikinig kayo nito guys, nakasmile kayo. Kasi hindi nyo din po lubos akalain. Hindi nyo din po lubos maisip ano ba talaga ang meron sa kanila kapag talagang nangyari na talaga yung gano'ng event guys sa kanilang buhay. Kung ano yung nakikita nyo guys sa online, sa off-cam na sinasabi ko sa'yo, baka mas higitan pa yung lalo guys. Pero grabe. Ay, grabe talaga. Grabe yung mga love story ng ano ngayon, ng mga couple ngayon guys sa ni Kalinga Prab. Grabe guys, so mabilis siya ni Kalinga Prab. Talagang unti-unti guys na nagiging forever na, road to forever na talaga sila guys. Grabe. And si guys, yung hamunan nila ng ano sa kasal, ang bira si Biancy guys, masyadong mapusok guys. Grabe yun. Hindi nyo po guys akalain, hindi ko din akalain. Hindi nyo po maakala na gano'n. Hindi ko din maakalain na gano'n na pangyari guys. Na isang tahimik, mabait, dito, mabait, tahimik, napaka-inosente. Guys, masasabi yung gano'n sa harap ng kanyang mahal. Ay, sabagay, mahal naman niya po kasi. Mahal naman po kanya kasi kaya walang may tatago guys. Hindi magdadalawang isip na sabihin yun. Kasi totoo ang nararamdaman ni Biancy simulat sa pulpa guys. Yun po yung masasabi ko sa inyo. Kaya, ano pang hinintay niyo guys? Let's wait the future. Let's wait the September. Let's wait the graduation. Malay nyo guys, after ng tourism, 4-year course ni Biancy sa tourism, ako guys, parang may pangyayari na talagang hindi nyo po inaasahan guys. Ako, baka nga hindi pa maabot yung pag-graduation ng tourism. May intimate wedding na. Sabi guys, alam nyo guys, kapag ganitong usapan lang, malayo ako sa inyo. Saka nag-usap-usap tayo regarding dito guys. Ay grabe, kulang ang minuto, kulang ang 11 minutes or anong minutes pa yan, or 30 minutes, isang oras, tapos kulang yun guys kapag sama-sama tayo mga supporters, pinag-usapan yun sa future. Naku, grabe. Windang sa windang, puyat sa puyat guys, kasi grabe. Kahit naman po kasi, no, kung yung sinusuportahan po talaga ay mag-road to forever, di ba? Napaka-grabe. Actually, itong vlog na sa part 78 na to ay mixed emotions. Nakilala natin yung pamilya niya, yung mami-minimize yung basher, mami-minimize din yung mga paratang sa kanila, mga against sa kanila, di ba? Nababawasan yung end. Syempre, pinaka-best moment na sobrang open nila guys sa isa't isa. Pambira si Papa Eds. Dito natin makita si Papa Eds na very ready na. Ready na siya kasi nung hinamon siya ni Biancy, grabe, wala po kayong masabi. For sure, kung narinig niyo yun guys, napatili kayo, napatalon, napasigaw. Sige nga guys, comment kayo kung anong nangyari nung narinig niyo yung palitan ng kanilang mga sweet moments, sweet messages nila guys na hindi niyo po inaasahan. Sige nga guys, comment kayo kung anong nangyari sa inyo. Kayo ba'y nawindang, nagulong-gulong sa inyong kama, sa inyong higaan, napadabog ba kayo guys, napatili, napasigaw? Guys, narinig ba yun ng kapitbahay niyo yung sigaw niyo? Or sa mga FW guys, kayo ba'y nakaramdam ng pagbusilak ng inyong puso guys dahil ang inyong minamahal ay grabe po ang binibigay na kasiyahan na grabe, ano kayo makakapantay sa kasiyahan nito guys? Grabe talaga ang kasiyahan na nagdudulot ng EDSI, ang minamahal niyo pong EDSI guys. Grabe. Ay guys, ano bang insights niyo guys? Mangyayari ba ang wedding before graduation? After graduation? Kasi ready na si Papa Eds guys eh. Hinamon kasi ni Biancy, huwag kasi nga hamulin ang kasalan. Pag kasi nahamon ang kasalan, makikita mo talaga yung pagiging seryoso ng isang tao eh. Huwag mo hinahamon yung taong settled na, may bahay, ay may lupa pala, may sasakyan, may stable work sa pagbablog, di ba? Huwag mo nga hamunin ang gano'n guys, baka huwag mo hamunin Biancy.
Kasi pag hinaman mo Biancy, baka maging Rabjak the second kayo. Baka maging Rabjak the second kayo. Pero, okay lang guys. Busilak sa puso. Nakakatuwa. So, yun. Grabe, maraming salamat guys sa inyo ha. Na nakita ko at naramdaman ko guys. Syempre, magko-comment kayo. Mararamdaman at makikita ko yung ngiti, yung busilak na inyong puso guys. Sa pagpanood ng Part 78. Although mixed emotions, pero mas nagningning yung ibang palitan guys ng kanilang sweet messages sa isa't isa. Na nakakataba ng puso guys. Grabe. Kaya guys, kayo nang bahala guys. And malay nyo guys, yung usapan na nila na yan, nangyayari na yan, usapan nila off-cam sa tuwing hinahatid or sundo si Biancy sa taisan sa bahay nila. Malay nyo guys, sa pag-uusapan niya ng nanay tatay ni Biancy kasama si Papa Eds, diba? Marahil ganun ang nangyayari yan guys. Siyempre, hindi lang naman yung maghahatid kay Biancy tas uwi agad. Kasi naranasan ko din na naghatid kami ng pagkain ni Papa Eds kila Biancy. Hindi kami umalis agad. Nag-stay pa kami doon ng mga 45 minutes to 1 hour. Kaya guys, ako magsasabi sa inyo, marahil nangyayari yung ganong situation sa kanilang bahay ni Biancy. Kaya grabe, na-excite ako sa kanilang samahan, sa kanilang pagtuturingan, sa kanilang pagmamahalan, sa kanilang pag-i-scout, na araw-araw magkasama. Yung maganda naman yun, para bago dumating yung pasukan, okay na sila. Mas okay, mas malalim ang kanilang pagsasamahan at pagmamahal. Diba guys? Press kayo guys ng green and orange heart guys kung nakarating kayo dito sa duration na ito mga kanip. And syempre, don't forget to hit like, subscribe, and share ng ating vlog mga kanip. Thank you sa support po mga kanip. This is big help. Big help po ito mga kanip. Special sa akin pag-charity. And thank you po so much. Thank you so much po sa pag-support ng aking YouTube channel and pag-support po ng aking pag-charity. Maraming salamat po. God bless po everyone. See you po sa Part 79 guys. Sabay-sabay ulit po tayong mabaliw.